Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga ka-camping. So may gusto lang po ako na i-share ho sa inyo. Ito si ate girl na piling matalino, syunga-syunga din pala. Sorry sa words ha, pero yan po ang totoo. Putak ka ng putak, dapat alam mo ang issue na pinapasok mo. Dahil kung hindi mo alam at putak ka ng putak, aba nagmukha kang biu-biu niyan, ate girl. Di ba? Alam naman natin si Senadora Risa Hontiveros ay isa nga ho sa hindi bumuto sa gusto ng 15 na senador na house arrest kay dating Pangulong Duterte. So ito si ate girl nag-react. Oo, grabe ang talak niya mga ka-aksyon. Ako hindi po ako nagmamagaling. Kaya nga sabi ko, nagdi-disclaimer ako. 'Di ba? Pero bago ko po pasukin ang isang issue at magbibigay ako ng sarili kong opinion, tumpak naman sa issue ang binibigay ko na sarili kong opinion. 'Di ba? May kunting paliwanag naman. 'Di ba? Hindi yung gaya nito kay ate girl na piling matalino, na akala niya mas matalino pa siya kay Senadora Risa Hontiveros para sabihin niya na sinto-sinto at may tupak. Ito ho mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin ito si ate girl. Risa Hontiveros! Oh my God! Risa Hontiveros again? Ang galing mong magtanggol doon sa mga kriminal. Human rights, human rights, human rights. Tapos pagdating kay PRRD, bumoto ka ng no na mapauwi siya dito na wala namang kaso dahil kinidnap nyo. Wala ka sa hulog, Risa. Meron ka nito o sinto-sinto. May topa ka. Ngayon, nasaan ang human rights na pinaglalaban mo? Yung kay Tatay Digong, anong ginawa nyo? Meron ka bang picture na before ka na-issue dyan sa PhilHealth, ang itsura mo kakaiba. After na nakakuha dun sa PhilHealth, uy, gumanda. Naayos, hindi na mukhang taga-bundok. Wag mo kaming artihan, Riza. So yun na ho mga ka-action, mga kakampeng. Ang sinabi ni ate girl dito kay Senadora Risa Hontiveros. Nasaan daw ang human rights na pinaglalaban ni Senadora Risa Hontiveros? Bakit isa daw siya sa mga hindi bumoto, no? Sa gusto ng 15 na senador na house arrest? Talaga lang ba? Tanong ko sa iyo ate girl, si dating Pangulong Duterte ba may pakialam ba sa human rights noong mga panahon niya? Eto, panoorin po muna natin mga ka-action, mga kakampeng. Ang chairman ng Committee on Human Rights, wala tayong magagawa kundi imbestigahan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. At bakit po nyo nasabi yun? Hindi man ako empleyado ng human rights office. I'm not trying to be funny. Wala akong pakialam sa human rights. Wala naman ako, hindi ako sa Kongreso. Hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. wala Chair, akong pakialam. Pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo. Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Tama ho ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas, merong pakialam sa human rights yan. Oo. Kaya pati ang ICC nag-iimbestiga dito. Sabihin ko sa inyo ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate it. Totoo po yan. Sinabi ko po yan. Sabi ko kung gusto nila Believe ako mag-imbestiga, they do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa Constitution po yan. Kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo ang kliyente nyo. Hindi ba nasa Constitution yun? Attorney Delgra, hindi ba
nasa konstitusyon natin ang human rights. Yes. Na kailangan, sir, 98 Kaya di po, ako sa sandali lang po, Mr. constitutional President. law. Tatanungin ko lang po yung abogado nyo, sapagkat siya ay isang resource speaker. Nasa Constitution po ba ang human rights? Opo, sir. O yun. Nasagot po niya. So, Mr. President, nasa Constitution po yan, at ang unang-unang dapat tumupad ng Constitution, sino po? Kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganong salita. Retired tatay ako, sir. Hindi ba sabihin niyo sa akin, nung sinabi niyo Pangulo kayo, nagkamali kayo. Retired na po kayo ngayon. Hindi ko inaano yan. Pero nagkamali kayo ng ganong salita. Tama ako mali. Hindi niyo masagot. I cannot debate. Yun na, ate girl. Maliwanag ho sa inyo yan, ha? Ngayon, maghahanap ka ng human rights? Sa tingin mo ba may magagawa si Senadora Risa Hontiveros sa kinakaharap ngayon na problema ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Anong sinasabi mo? Na walang kaso at kinidnap? Hello, ate girl! Sa tingin mo ba, madiditin ba yan si dating Pangulong Duterte dyan sa ICC kung walang nagsampa ng reklamo laban sa kanya? Anong tawag mo sa nagsampa ng mga di umano biktima ng war on drug AJK? Anong tawag mo dun? Hindi ba reklamo yun laban kay dating Pangulong Duterte? Diba? Ha? Ha, ate girl? Anong tawag mo dun? Anong sinasabi mo walang kaso? Huwag mo nga kaming gawin ditong sinto-sinto dahil kung may sinto-sinto dito kundi ikaw. Diba? Anong kinidnap? Diba? Anong sinasabi mong kinidnap, ate? Alam mo ba ang definition? Kung ano ang definition ng kinidnap? Sa tingin ba natin mga ka-action, kinidnap nga ba si dating Pangulong Duterte? Ang dami naman. May lawyers. May mga pulis. Nandun pa yung anak. Nandun pa yung mga supporters sa labas. Masasabi ba natin na kinidnap yun? Diba? Diba, mga ka-action, mga kakamping? Sus, Mario Sip sa'yo, ate. Bawas-bawasan nyo po ang ka-bio-biohan mo dahil nagmumukha ka ng syunga-syunga sa mga sinasabi mo. At dyan sa sinasabi mo, na sa PhilHealth, anong PhilHealth na pinagsasabi mo? Mismo ang taga-PhilHealth, nagsalita na. Malinis ang pangalan ni Senadora Risa dyan sa controversial, dyan sa PhilHealth na pinagsasabi nyo. Pinapabalik-balik nyo lang yan. Di ba? Marami din ang nagkukontent pa ng ganyan. Paulit-ulit na lang. Napak-check na ho natin yan. Di ba? Napak-check na din po yan ang mga mainstream media. Yung regarding sa issue na yan. Sa PhilHealth. Di ba? Ngayon, nahawhawang ka na, ate girl. Di ba? Ngayon, ate, tanong ko sa inyo, tanong ko sa iyo, sino nga ba talaga ang mas nangangailangan kung halimbawa dito sa Pilipinas may mga case na hindi dumaan sa due process? Ito'y halimbawa lamang, ha? Sino nga ba talaga ang nangangailangan ng human rights? Ang biktima ba? O ang inaakusahan? O ang inirereklamo? Di ba? Halimbawa ako, si Juan ay inabuso ang karapatan ko. Halimbawa, di ba? Sino nga ba talaga ang nangangailangan ng human rights? Si Juan ba na umabuso ng karapatan ko o ako? Siyempre ako ang nangangailangan ng human rights. Di ba? Ngayon nahawhawan ka na, simpleng ano lang yan, ha? Simpleng example lang yan. Ngayon kung hindi mo magits yan, talagang talamak katagalat sa pagkasyunga-syunga. Di ba? Ngayon, dyan sa kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, sino nga ba talaga ang, kung halimbawa man, ha? Halimbawa lang ito. Kung sino ba talaga ang kailangan panigan ng human rights? Si dating Pangulong Duterte ba? O yung mga biktima ng di umano ng war on drugs or AJK
na di umano inosente ang kanilang namayapang mahal sa buhay. Na hanggang ngayon ay hinihintay pa rin nila ang hustisya. 'Di ba? Halimbawa, sino ba nga ba talaga ang kakampihan ng human rights? 'Di ba? Yung mga victims ba di umano ng war on drugs or AGK o si dating Pangulong Duterte? Para sa akin, syempre, ang mga biktima. 'Di ba? Yan ay halimbawa lang. 'Di ba? Hindi ho tayo nagmamagaling dito katulad ni Ate Girl na ubod ng talino, syunga-syunga din pala. Sorry ha. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!